Kabanata 1746. Isa itong mahabang pana, isang sandatang lubos na lumalaban sa langit. Sa sandaling iyon, naghahanda na si Wang Lei na gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Tama. Sa kombinasyon ng mga spike at longbow kasama ang bloodline ni Wang Lei, ang kapangyarihang sumabog ay nakakatakot. Hindi maiwasan ni Zephyr Khan na magpakita ng seryosong tingin. Umaasa sa kanyang makapangyarihang enerhiyang espiritu, naramdaman ni Zephyr Khan na ang kapangyarihan ng mahabang pana na ito ay talagang hindi simple. Walang tigil na naglalabas ng sinag na pilak mula sa mahabang pana. Habang gumagalaw ito, lahat ng uri ng sinauna at mahiwagang ron ay nabubunyag. Habang binubunot ng kabilang panig ang mahabang pana, pakiramdam ni Zephyr Khan ay tuluyan siyang nahawakan. Ang pakiramdam na ito ay parang nakatitig sa isang tigre. Ang momentum nito ay napakalakas at mahirap labanan. Pumunta ka sa impyerno. Sa isang iglap. Sa loob ng 1 kilometro, malinaw na natatanaw ng lahat ng mandirigma ang isang nakasisilaw na sinag na biglang sumusulpot sa kalangitan. Ang mahabang pana na ito ay walang palaso, ngunit ang mga tusok na pinaikli ni Wang Lei ang pinakamagagandang palaso. Swoosh! Isang lubhang nakakatakot na matalas na sinag ng palaso na may dalang hindi mabilang na matatalas na tusok na namuo. Sa huli, ito ay naging isang nakakatakot na matalas na palaso. Sa sandaling ito, lahat ng nabubuhay na bagay ay nanginginig sa ilalim ng palasong ito. Nararamdaman ng lahat ng martial artist na isang malakas na shockwave ang kumakalat sa kanilang paligid, na nagiging sanhi ng kanilang panginginig. Tila ba magyelo ang kanilang mga kaluluwa at hindi na nila kayang pigilan pa. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang pressure na kanilang naramdaman ay ang natitirang lakas lamang. Hindi maisip ng sinuman kung anong uri ng nakakatakot na aura at pressure ang kinakaharap ni Zephyr Khan sa sandaling ito. Bang! Sa ilalim ng gayong kahangahangang paraan, maging si Zephyr Khan ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pressure. Sa sandaling ito, ang buong katawan niya ay napilitang umatras ng 12 metro dahil sa kakilakilabot na momentum na ito. Sa harap niya, isang kakilakilabot na palaso ang tumama sa kanya. Malinaw na kung lalabanan niya ng diretso ang palaso sa oras na ito. Sigurado si Zephyr Khan na kahit taglay niya ang kahangahangang depensang kapangyarihan ng Ice Flame Supreme Battle Attire, malubha pa rin siyang masasaktan. Kung plinano niyang harapin ang ataking ito ng harapan, malamang ay malaki ang pinsalang natamo niya. Swoosh! Bilang resulta, isang mahabang espada na may cyan na sinag ng liwanag ang lumitaw sa kamay ni Zephyr Khan. Ito. Ang kristal na espada na kawayan. Patayin! Kasabay ng isang malakas na sigaw, biglang kumislap ang mahabang espada sa kamay ni Zephyr Khan. Sa damay na ito ng Muan, sa unang pagkakataon, sa wakas ay naipakita na niya ang kanyang tunay na kasanayan sa pag-espada gamit ang kanyang mahabang espada. Sa isang iglap, ang enerhiyang may talim ay parang dagat. Patayin! Habang sumisigaw muli si Zephyr Khan, isang sword skill ang ipinakita niya. Ang enerhiya at dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang sumabog at maglabas ng nakakabaliw na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang buong mundo ay naging isang dagat ng matalim na enerhiya. Umuungol. Isang kakilakilabot na mahabang pulang dragon na multo ang mabilis na nawalan ng talim na enerhiya. Sa sandaling ito, si Zephyr Khan ay parang sa pinakamalakas na Diyos ng demonyo. Sa isang iglap. Habang iwinagayway niya ang kanyang mahabang espada, ang nakakatakot na kapangyarihan ng talim na enerhiya ay nagsimulang mabilis na lumipad patungo sa matalas na palaso. Rumble. Sa sandaling ito, isang nakasisilaw na sinag ng liwanag at enerhiya ang sumabog gamit ang lahat ng kanilang lakas. Paano ito posible? Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Wang Lei. Naramdaman na lang niya ang biglang panginginig ng buong katawan niya. Kabanata 1747. Bigla, may kislap ng liwanag ng espada sa harap niya. Kasabay nito, isang walang kapantay na talim na enerhiya ang sumugod patungo sa kanya. Hindi lang nahaharangan ng talim na enerhiya ang kanyang palaso, kundi malakas pa rin ang talim na enerhiya ng kanyang kalaban at lumalapit sa kanya. Paano ito naging posible? Pumunta ka sa impyerno.
Isang malamig na boses ang lumabas na may malademonyo na aura, na nagparamdam sa mga kaluluwa ng mga tao na parang nanigas. Sa sandaling ito, isinama ni Zephyr Khan ang espada. Ang kanyang figure ay parang kidlat, at ang kanyang buong katawan ay puno ng isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Sumugod siya kay Wang Lei nang may dominanti at bastos na tindig. Hindi. Paano ito posible? Pumunta ka sa impyerno. Napaungol ng malakas si Wang Lei. Sa ganoong kalayuan, lubos na kumpiyansa si Wang Lei na kaya niyang direktang patayin si Zephyr Khan. Bilang resulta, itinaas niyang muli ang mahabang pana. Nagsimulang magtipon ng magulo ang mga bahid ng nakakatakot na enerhiya, at ang matalas na parang karayom sa kanyang katawan ay ganap na naaktibo. Lakas ng espada. Nang makita ito, si Zephyr Khan ay walang takot. Ngumisi lang siya at iwinagayway muli ang kanyang mahabang espada, at nagsimulang lumabas ang mga ron mula sa kanyang katawan. Ang mga ron ay parang mahahabang espada, kumikislap na may nakakatakot na kamahalan. Sa ilalim ng takip ng mga ron na ito, tila tumigil ang buong kawalan sa sandaling ito. Ang puwersa ay isang di may lalarawang kapangyarihan. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ang puwersa ng espada na pinatibay ni Zephyr Khan, mayroon itong pambihirang kapangyarihan, na higit pa sa sword focus. Kaya naman, sa sandaling ito, ang kapangyarihan ni Zephyr Khan ay sapat na upang durugan ang lahat ng kalaban. Ang orihinal na kakayahan ni Wang Lei sa pakikipaglaban ay mas mahina kaysa kay Zephyr Khan. Kung hindi lang gustong matutunan ni Zephyr Khan ang kakaibang kakayahan ng kanyang kalaban, madali sana niyang napatay si Wang Lei gamit ang sarili niyang lakas. Sa sandaling ito, sa pag-atake ni Zephyr Khan, naramdaman na lamang ni Wang Lei na ang buong katawan niya ay nanlamig ng husto. Sa sumunod na sandali, ang kanyang kaluluwa at kamalayan ay tila nagyelo dahil sa malamig na aura ng enerhiyang may talam. Sabay-sabay. Swoosh! Kumislap ang mga mata ni Zephyr Khan. Mga bahid ng nakakatakot na enerhiya ng espiritu ang naging di nakikitang kapangyarihan at inatake ang kaluluwa ni Wang Lei. Soul Seal. Sumuko ka sa akin. Ang walang talong enerhiya ng espiritu ay ganap na naaktibo. Hindi lang iyon, ipinakita rin ni Zephyr Khan ang kanyang kakaibang husay sa kaluluwa. Sa pilitan niyang hinanap ang lahat ng alaala ng kaluluwa ng kabilang panig. Isang napakalaking paghahanap. Hindi magpapakita ng awa si Zephyr Khan sa isang taong gustong pumatay sa kanya. Kung hindi siya sapat na malakas ngayon, natatakot siyang baka kunin lahat ni Wang Lei at mawala pa ang buhay niya. Sa ilalim ng matinding paghahanap, sa ilalim ng pagsugpo ng enerhiya ng espiritu, ang buong katawan ni Wang Lei ay sumisigaw, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig at nagpupumiglas. Ito ay mukhang medyo miserable. Ang bilangguan ng mga tallest, ang mga alon ng mga tallest, ang parang ng mga tallest, sibat ng mga tallest, ang mahiwagang palad ng mga tallest. Hindi niya inaasahan na si Wang Lei ay magkakaroon ng napakaraming kakaibang kasanayan. Hindi maiwasan ni Zephyr Khan na lihim na mamangha. Tila minamaliit niya si Wang Lei dati. Kung hindi lang siya minamaliit ng lalaking ito, lalaban siya gamit ang mga kakaibang kakayahan na kayang hamanin ng langit sa oras na gumawa siya ng hakbang. Kailangan niyang gumastos ng maraming oras at pagsisikap para manalo. Ang lakas ng loob mong alipinin ang kaluluwa ko. Sa wakas, habang si Zephyr Khan ay naghahanap ng ligaw. Hindi na mamalayan, unti-unting bumalik sa dati ang katinoan ni Wang Lei. Hindi niya maiwasang magwala sa galit na may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, tila nakatanggap ng malakas na kontra-atake ang enerhiya ng espiritu ni Zephyr Khan. Kabanata 1748. Halata sa na ayaw sumuko ni Wang Lei kung gusto niyang malusutan ang soul seal ni Zephyr Khan. Wang Lei, ang mga pamamaraang taglay ko ay hindi mo maiisip. Kung patuloy kang mahihirapan ng ganito, hindi ako mag-aatubiling gumamit ng mas malupit na mga pamamaraan. Kapag dumating ang panahong iyon, malamang na tuluyang maguguho ang iyong mga asensya at magiging isang puppet na walang katuturan. Ang enerhiya ng espiritu ni Zephyr Khan ay ilang beses na mas malakas kaysa dati, at mahinahon niyang sinabi. Ikaw. Nagpupumiglas siya sa loob-loob niya.
Hindi nakaimik si Wang Lei. Sa sandaling ito, puno siya ng pagsisisi. Hindi niya talaga dapat hinamon ang lalaking ito. Bukod dito, sa oras na ito, malinaw niyang nararamdaman na hindi nagyayabang si Zephyr Khan. Sa ilalim ng ganitong banta, kahit na ayaw ni Wang Lei, ang magagawa na lamang niya ay sumuko na sa pagpupumiglas at hayaan ang spirit energy ni Zephyr Khan na gumawa ng kasamaan sa sarili niyang spirit realm. Pagkatapos noon, isang marka ng pagtatatak ang itinatak sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, si Wang Lei ay tunay na naging alipin ni Zephyr Khan, hindi niya ito kayang basagin. Huwag kang mag-alala. Basta't susunod ka sa akin, bubuksan ko ang bakas ng pagkaalipin na ito para sa iyo. Habang nakatingin kay Wang Lei, mahinahong sabi ni Zephyr Khan. Sana tuparin mo ang pangako mo. Habang nakatingin kay Zephyr Khan, si Wang Lei ay napabuntong hininga ng walang magawa. Tara na. Habang binabago si Wang Lei, kumislap ang figure ni Zephyr Khan bago ito biglang nawala sa kanyang dating kinaroroonan. Ayon sa dating karakter ni Zephyr Khan, direkta niyang papatayin si Wang Lei. Gayunpaman, mula sa mga alaala ng kaluluwa ni Wang Lei, natuklasan ni Zephyr Khan ang ilang mahahalagang bagay. Ang angkan ni Wang Lei ay ang angkan ng Wang sa Damay ng Muan. Sila ang pinakamakapangyarihang angkan sa buong rehiyon. Para maging numero 1 angkan sa ganito kalawak na rehiyon, maiisip mo lang kung gaano kayaman ang mga mapagkukunan ng Wang clan. Ang pinakamahalaga ay ang Wang clan ay mayroong kamangha-manghang paraan ng pagpino para sa mga mahiwagang armas. May isang piraso ng mahiwagang yelong bakal sa katawan ni Zephyr Khan. Ang ganitong uri ng bagay ay isang kamangha-manghang materyal para sa paggawa, kaya kailangan pa rin niya ang mga kasanayan sa pagpino ng mga wang sa hinaharap. Swoosh! Biglang kumislap ang kanyang figure. Halos sabay na nawala sina Zephyr Khan at Wang Lei. Sa sandaling ito, hindi man lang namalayan ng mga martial artist na naroon ang nangyari. Bakit bigla silang tumigil sa pag-aaway? Habang mabilis na sumusulong si Zephyr Khan, patuloy niyang pinag-aaralan ang mga natatanging kasanayang nakuha niya. Tunay ngang pambihira ang kapangyarihan ng bloodline na ito. Pangunahin itong tungkol sa pagpatay. At ang mga spike na ginamit ko sa aking Greenwood Ancestral Bloodline para mag-evolve ay malinaw na mas malakas. Habang malalim ang pag-iisip, si Zephyr Khan ay nagtamo ng maraming kaliwanagan. Ang kanyang Greenwood Ancestral Bloodline ang pinakamalakas, ang Wood Property Bloodline, at ang ninuno ng bawat sangay. Kaya naman, halos nakakagulat ang kanyang magiging paglago sa hinaharap. Maaari niyang gamitin ang kanyang Greenwood Ancestral Bloodline para buhayin ang iba pang Wood Property Bloodlines. Kung pagsasamahin ko ang lahat ng lakas ko sa kapangyarihan ng Thorn Bloodline na ito, natatakot akong tataas ang kapangyarihan nito ng higit sa ilang beses. Habang malalim ang kanyang iniisip, nagsimulang mabuo ang mga nakakatakot na rune sa ibabaw ng katawan ni Zephyr Khan. Biglang sumiklab ang mga alon ng makapangyarihang kapangyarihan. Si Wang Lei, na nakasunod sa kanya, ay patuloy na nagbabago ng kanyang ekspresyon. Habang nakatingin kay Zephyr Khan sa harap niya, ramdam niya ang mabilis na pagbuti ng lakas at momentum ni Zephyr Khan. Hindi lang iyon, kundi nakakaramdam din siya ng aura na pagmamay-ari ng Thorn Bloodline. Ang lalaking ito. Saan ba nanggaling ang kakatwang ito? Habang mabilis na sumusulong ang dalawa. Sa isang tiyak na direksyon. Isang alon ng napakalakas na enerhiya ang biglang sumiklab. Kabanata 1749. Sa sandaling iyon, isang napakagandang figure ang mabilis na lumilipad pabalik-balik. Sa harap niya, mahigit 100 tao ang mabilis na tumatakbo. Habang marahang ikinakaway ng una ang kanyang malajade na mga kamay, ang mga manipis na putok ng hangin ay madaling pamunit at pumatay ng 7 o 8 figure, na parang pinakamatalas na talam. Habang bumubulwak ang sariwang dugo na parang bukal at sumisinag sa sinag, unti-unting lumitaw ang anyo ng taong ito sa paningin ni Zephyr Khan. Ito ay isang magandang mukha. Sa kanyang mukha, ang kanyang mga katangian ay perpekto at maayos na walang anumang kapintasan, na para bang gawa sa natural na jade, na hindi ka panipaniwala. Siya ay matangkad at balingkinitan, mas matangkad kaysa sa maraming babae, at may napakaganda at malamig na ugali.
Madilim at matangkad ang kanyang mga mata, at may bahid ng lamig at kay-abangan sa kanyang mga matang nakasisilaw, na nakakatakot. Nang imulat niya ang mga mata nito, tila may mga matatalas na kutsilyong nakabitin sa mga mata nito. Kasama ang markang parang cinnabar sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang kanyang ugali ay nagdagdag ng isang pakiramdam ng kadakilaan sa mundo. Nakalaylay ang mahaba niyang buhok sa kanyang mga balikat, at nakasuot siya ng koro ng phoenix na gawa sa jade pearl. Nakasuot siya ng mahaba at mapusyaw na gininto ang damit, at ang kanyang marangal na aura ay nabunyag ng sukdulan. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin ng diretso sa unahan. Nakita niya ang isang lalaking nakahiga sa lupa, nagpupumiglas at puno ng dugo. Halata na ang atake ng babae ngayon lang ay malubhang nakasakit sa kanya. Consort Ming, lahat tayo ay mga martial artist mula sa domain ng Qinglan. Bakit ka ba napakalupit sa amin? Kumislap ang mga mata ng taong nasa lupa sa takot at kawalan ng pagsang-ayon. Inangat niya ang kanyang ulo at sinigawan ang babae. Swoosh! Isang nakakatakot na puwersa ang muling pinakawalan mula sa kamay ng babae, na nag-iwan ng marka ng dugo sa kanyang leeg. Ako, si Ming Ruyo, ay gagawa ng mga bagay-bagay ayon sa aking kagustuhan. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Oy! 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 Biglang may narinig na tunog ng pagbagsak sa hangin. Pagkatapos, may mga figurang lumitaw sa tabi ni Ming Ruyo. Pinalibutan nila siya. Consort Ming, sumobra ka na. Pareho tayong martial artist ng domain ng Qinglan, pero pinatay mo sila. Hindi ka ba nag-aalala na magdulot ka ng galit ng publiko? Sigaw ng isang matandang martial artist na may hindi maitagong galit sa kanyang mukha. Gawin mo, o umalis ka rito. Isang malamig na liwanag ang dahan-daang sumilay sa malamig na mga mata ni Consort Ming habang bastos siyang nagsasalita. Consort Ming, ikaw. Habang nakatingin kay Consort Ming sa harap niya, biglang tumigil ang boses ng matanda at hindi na siya naglakas loob na magpatuloy. Humph. Dahil wala kang lakas ng loob, huwag kang magkunwaring sumigaw sa harap ko. Habang nakatingin sa mga martial artist sa paligid niya, si Consort Ming ay nanghahamak na nanunuya. Nang hamina ang kanyang boses, sa sumunod na sandali, nawala ang kanyang buong anyo mula sa kanyang kinaroroonan. Sus Mariosep, itong babaeng ito. Habang pinapanood nila ang magandang figure ni Consort Ming na maglaho sa malayo, ang mga mukha ng lahat ng martial artist na naruroon ay napuno ng sama ng loob. Humph, masyadong mayabang ang babaeng ito. Maaga o huli, matuturuan din siya ng leksyon. Sa gitna ng karamihan, muling may narinig na malamig na hajijek. May isang napakalakas na aura ng puot. Siyempre, hindi magiging malinaw kay Zephyr Khan kung ano ang nangyayari rito. Sa sandaling ito, kumikislap ang kanyang mga mata habang nakasakay siya sa likod ng Nine Netherbird, patuloy na iniintindi ang mga misteryo ng Thorn Bloodline. Kabanata 1750. Diyos ko! May hawak na Nine Netherbird ang lalaking ito. Isang demonyong halimaw na lumalaban sa langit na may ganitong kalaking kapangyarihan mula sa sinaunang panahon ng mga Draconia. Sino itong lalaking ito sa harap ko? Paano niya nagawang maging masunurin sa kanya ang isang malademonyong halimaw na ito? Sa tabi niya, si Wang Lei ay lubos na nagulat. Hindi lang yan. Sa sandaling ito, malinaw niyang naramdaman na si Zephyr Khan ay naglalabas ng isang matalas na aura. Ang ganitong uri ng aura ay matalas at dominanti, katulad ng Thorn Bloodline aura na taglay niya. Gayunpaman, ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa kanyang Thorn Bloodline. Hindi niya talaga maisip kung anong klaseng lahi meron ang lalaking ito. Mas malakas ito kaysa sa kanyang Thorn Bloodline. Nako, bata, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang masyadong mag-isip, dahil hindi mo iyon kayang isipin. Sa oras na ito, biglang may sinabi ang Nine Netherbird. Hahaha. Tama na. Ang tinatawag na genius list, ay malinaw na isang biro. Ito rin ay dahil ang batang ito ay walang balak makipagkompetensya. Kung hindi, sa tingin mo ba talaga ay mapapanatili mo ang posisyon ng unang pwesto? Bilang isang soul body, ang Cursed Devil King ay kasinggan ng isang Langay-Langay. Natural lang na hindi siya maaaring maging masyadong mabagal.
Madali niyang masasabayan ang bilis ng Nine Netherbird. Natural lang na alam na ni Wang Lei ang tungkol sa Cursed Devil King na ito. Dahil naging alipin na siya ni Zephyr Khan, imposibleng magkaroon pa siya ng ibang iniisip tungkol kay Zephyr Khan. Sa makatuwid, kung alam man niya ang pagkakaroon ng Cursed Devil King ay walang epekto kay Zephyr Khan. Ang isa ay isang demonyong halimaw na Nine Netherbird, habang ang isa naman ay isang sinaunang makapangyarihang figure na may katawang kaluluwa. Ang dalawang papel na ito lamang ay sapat na upang durugan ang hindi mabilang na makapangyarihang mga tao. Lalong nagiging mausisa si Wang Lei tungkol kay Zephyr Khan. Gustong-gusto niyang malaman kung sino si Zephyr Khan. Maaari kayang may isa pang makapangyarihang puwersa sa likod nito. Rumble. Sa ilalim ng kawalan, may biglaang pagsabog, at isang nakabibinging dagandong ang narinig. Pagkatapos, malinaw nila itong nakita. Sa ibabaw ng kawalan, nagsimulang kumalat ang mga guhit ng light beam runes at pagkatapos ay naipon at naging isang malakas na porma sayon. Nakita nila ang posisyon ng porma sayon. Malabo, posibleng makita ang mar-angle na multo ng isang tunay na dragon na palutang-lutang, umiiyak. Para itong pilit na pinigilan sa loob ng malaking porma sayon. Ito ang Dragon Trapping Array. Isa itong makapangyarihang porma sayon ng Formation Academy. Natural na alam ni Wang Lei ang sitwasyon ng mga pangunahing akademya sa Domain of Muan. Agad niyang napagtanto ang pinagmulan ng pormasyong ito. Formation Academy. Total, sandali lang dumating si Zephyr Khan sa Domain of Muan, kaya hindi niya masyadong alam ang tungkol sa Formation Academy. Tama na yan. Hindi simple ang akademya ng paghubog. Ang akademyang ito ay may mahabang kasaysayan at may kasaysayan na hindi bababa sa 10,000 taon. Sa simula, ang Formation Academy ay napakalakas sumuway sa langit at masasabing isang malaking sekta. Sa kasamaang palad, ang Academy Master ng isang henerasyon ng Formation Academy ay napatay. Kaya naman, sinira ng Formation Academy ang tunay na kakaibang kasanayan sa pagmamana. Bilang resulta, unti-unting hamina ang kapangyarihan ng Formation Academy at nawala ang dating tapang nito. Siyempre, kahit hanggang ngayon, ang Formation Academy ay isa pa ring one-star academy. Nang marinig ito, bahagyang napataas ang kilay ni Zephyr Khan. Wala siyang masyadong pakialam sa isang one-star academy. Kabanata 1750 ang Dragon Trapping Array. Diyos ko! Nine Netherbird. Isang sinaunang malademonyong halimaw na may dugo ng mga Draconia. At napasunod niya ito. Hindi makapaniwala si Wang Lei. Habang nakatingin siya kay Zephyr, lalo lamang lumalim ang kanyang pagkabigla. Hindi lamang dahil sa Nine Netherbird, kundi dahil may isa pa siyang napansing mas nakakatakot. Mula sa katawan ni Zephyr ay patuloy na sumisiklab ang isang napakatalim at napakadominanteng aura. Pamilyar ang aurang iyon. Kapareho ito ng Thorn bloodline na taglay niya. Ngunit, mas dalisay, mas makapangyarihan, at higit na nakapangingibabaw. Paano? Paano siya nagtataglay ng bloodline na mas mataas pa kaysa sa akin? Hindi niya mapigil ang manginig. Hindi na niya maisip kung anong uri ng nilalang ang taong nasa kanyang harapan. Biglang natawa ang Nine Netherbird. Ha ha ha. Bata. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mong isip. Hindi mo kailanman mauunawaan ang tunay niyang pinagmulan. Kasunod nito ay nagsalita rin ang Cursed Devil King, habang kasabay nilang mabilis na lumilipad. Ang tinatawag nilang Genius List ay isa lamang malaking biro. Hindi lamang interesado si Zephyr na makipag-agawan sa ranggo. Kung gugustuhin niya, walang sino man ang makapipigil sa kanya na kunin ang unang pwesto. Tahimik na napalunok si Wang Lei. Isa sa kanyang tabi ay ang Nine Netherbird. At ang isa naman ay ang sinaunang Cursed Devil King. Ang dalawang nilalang na ito lamang ay sapat ng magdulot ng takot sa napakaraming makapangyarihang eksperto. Dahil dito, mas lalo niyang ninais malaman ang tunay na pagkatao ni Zephyr. Sino ka ba talaga? May mas makapangyarihan pa bang puwersang sumusuporta sa iyo? Ngunit wala siyang nakuhang sagot. Sa mismong sandaling iyon. Rumble. Isang nakakabinging dagandong ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sabay-sabay na itinaas ng lahat ang kanilang paningin. Sa himpapawid.
Unti-unting lumitaw ang napakalaking porma sayon na binubuo ng hindi mabilang na kumikislap na ron. Ang mga sinag ng liwanag ay nagsanib, bumuo ng isang napakalawak na selyo. At sa gitna nito, isang napakalaking anino ng tunay na dragon ang pilit na nagpupumiglas. Umuungal ito ng paulit-ulit, tila gustong kumawala sa pagkakabihag. Ngunit gaano man ito kalakas, hindi nito mabasag ang higanteng porma sayon. Napasinghap si Wang Lei. Iyan ang Dragon Trapping Array. Isa sa pinakamakapangyarihang porma sayon ng Formation Academy. Napatingin si Zephyr. Formation Academy. Tumango si Wang Lei. Isa ito sa pinakamatandang akademya sa Damay ng Muan. Mahigit 10,000 taon na ang kasaysayan nito. Noong sinaunang panahon, isa itong napakalakas na sekta na halos walang sinumang nang ahas hamanin. Ngunit nang mapatay ang kanilang Academy Master, nawala rin ang kanilang pinakamahalagang pamana. Mula noon, unti-unti silang hamina. Gayunpaman, kahit ngayon, isa pa rin silang one-star academy na hindi maaaring maliitin. Tahimik na nakinig si Zephyr. Bahagya lamang siyang napataas ng kilay. Isang one-star academy. Hindi pa iyon sapat upang pukawin ang kanyang interes. Ngunit, ang higanteng Dragon Trapping Array sa kanyang harapan ay ibang usapan. Kung tunay ngang kaya nitong ikulong ang isang tunay na dragon, anong lihim ang itinatago nito? At sino ang may kakayahang gumising sa napakalaking pormasyong iyon? Abangan sa susunod na kabanata.